Magandang hapon po sa inyo lahat. Sino mo nakatira ng paraan? Tokwa. Sino mo nakatira? Yung nakaraan kasi ang nakatira ko sa lab. Sino na kayo dinakatin? Sila, no? Sila lang. Gans lang. Pagmamahal ni Cristo. Maganda yun, hindi lang to. Kasi doon nalaman natin yung pagkutusan ng pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Na kung sino man naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Hindi po, di ba? Tapos, di ba? Ang pagkama natin ngayon is Hero si Jesus Cristo. Kasi kailangan kilala nyo naman siya, di ba? Siya yung ating Savior, tagapagligtas, di ba? Actually, talagang hindi ako marunong masyado dito sa, ipan sa anak ko to eh. Pagkakulong lang ako pagkakulong. Kaya, yun o. Yan yung ating ang converse sa apo ito. Pakibasa po natin. Jesus. Sila yung lalakbal. Nangyayari sa talaga. Silang tao po sa akin. Bumat sila. Ang sabi ko na ilan, kayo daw po si Juan at Cristo. Sabi naman na iba, sige daw kayo. Kaya nagsasabi, isa lang kayo sa mga propeta. Ngunit kayo naman, ano ang sinasabi ninyo? Sino ako? Hallelujah. Pagod si Pedro. Kayo po ang Cristo. Huwag ninyong sabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa Kanya. Yan, mamaya. Yan, bago po natin magtuloy sa tutok. Yan. Yan, guys, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang aking may bahay, si Liwa. Yan, ito po yung aking mga anak, 4. Dalawang babae, dalawang lalaki. Lahat po yan ay mga asawa lang. Yan yung mga kapatid. Yan yung mga asawa nila. Yung reality nito, ito yung puso ko. Ano siya, 28 na. Tapos yung panganay ko, 34. Medyo maaga kami nag-ito eh. Tapos sila, isalan nila. Iwa po ko ngayon, at 6 na. Sa panganay, isa. Sa pangalawa, isa. Tapos sa pangatlo, 4. Hindi sunod. Kasi may kampal eh. May kampal. Wala nito, hindi pa siya napit ko. Ngayon, pupunta lang tayo sa ating meron lang tayo aktibidad. O kaya parang games na rin. Kasi itong mga ito, malalaman natin patutol din sa ating talk sa hapon ito. Dalawang katotohanan at isang kasinungalingan. Titignan natin yung ating kaisipan nyo. Alin dito yung katotohanan at alin dito yung kasinungalingan. Yan, si Jesus ay pinanganak sa Nazareth. Sinilang siya sa Sabsaban. Anak ng Carpintero. Alin dito yung kasinungalingan? Lebro. Ang tama sagot, ang kasinungalingan ipinanganak sa Nazareth. Hindi ba totoo, tawag sa kanya, Jesus of Nazareth. Pero hindi siya yung pinanganak sa Nazareth. Alam niyo kung saan siya pinanganak? Sa Bethlehem. Diba? Kasi parang tagaroon yung mga lahi nila.
Jose sa Bethlehem. Kaya doon na din siya nagkaroon. Ito yung katotohanan. Sinilang sa saksapan. Diba? Saksapan sa sinilang kasi nga walang bakanting luho para sa kanila noong araw na manganganak na siya. So mapilitan sila na pumunta sa ilang saksapan para din siya manganak. At isa pa, anak ng karpentero. Diba si Joseph, ano siya, karpentero. Ang dalawang katotohanan, sinilang sa saksapan at anak ng karpentero. Yan. Okay po? Pangalawa, si Jesus namatay siya sa krus. Si Jesus nabuhay siya muli pagkatapos ng 3 araw. Si Jesus hindi na muli siya babalik. Ano dito yung kasinungalingan? Hindi na babalik. Tama. Yan yung kasinungalingan, hindi na muli siyang babalik. Babalik si Kristo, di ba? Nasabi naman sa atin, siya'y babalik. Yun nga lang, hindi natin alam kung kailan at kung saan paraan na babalik siya, di ba? At yung katotohanan, Jesus ay namatay sa krus. Alam naman natin yan, di ba? Tapos, nabuhay siyang muli, pagkatapos ng 3 araw, di ba? Namatay siya, pinako, tapos nilibing. Pagkatapos yung nabuhay siya, di ba? Yan ang mga exercise natin, pero kasama ko rin sa atin ito. Si Jesus ay ating magligtas. Si Jesus ay ating manlulubos. Si Jesus ay ordinaryong propeta. Alin niya yung kasing maliwan? Oo, ang galing ni Jesus. Para example lang. Yan, ito yung kasinungalingan. Si Jesus ay ordinaryong propeta. Hindi po ito yan, di ba? Kasinungalingan yan. Si Jesus ay talagang propeta. Tapos Jesus ang ating Savior, tagapagligtas, di ba? Ating Jesus ay ating manlulubos. Dahil sa mga magitan ng pagtapos ng Diyos, di ba? Pero pa isa, Jesus ay baliw, di ba? Jesus ay binuhay niya ang mga patay. Jesus gawa siya ng mga milagro. Hindi ko yung kasungatingan. Alam natin na baliw. Yan, baliw. Yung baliw ating Panginoon, di ba? Binuhay niya ang mga patay. Yan, nasa Bible naman yan. Kasi yung mga binuhay niya, di ba? Tapos, gumagawa siya ng mga milagro. Marami siyang ginawa milagro. Lalo siya sa araw ng kasal, sa Kina, di ba? Meron nga akong head, ginawa. Ay, tubig, ginawa niya alam. Yan. Pataya. Wala na pala. Yan. How can I know Jesus? Ang mabuhay ka sa isang tao, sa isang personal na paraan, dapat nating makita ang mga kanyang nakaraan at magkaroon ng sapat na panahon para malaman ang kanyang buhay. Sa mga exercise na ginawa natin, di ba? Ayan, nabibigay natin yan, nagiging tubusin natin. Dito, sa binasa natin, how can I know Jesus Christ? Di ba? Tulad din ng isang ariyan yung nanliligaw ka, di ba? Na alam mo kung ano yung background niya. Diba? Na alam mo kung saan galing sa pamilya, na alam mo kung ano yung pag-uugali niya, di ba? Ganun yun. Parang nangyayari siya na nililigawan pa lang natin siya, di ba? Kasi siyempre, ang hanap natin, yung talagang makakasama natin habang buhay, di ba? Ganon si Kristo, ang gusto niya, yung makakasama natin siya sa kabilang buhay. Amen po? Amen. Ayan, ito na. Who is Jesus Christ? Sino ba si Jesus Kristo? Ayan. Okay lang. Ay, parang mas malakas pa natin. Yeah.
Parang lumagayata ang beses. Sino si Yesu Cristo? Pasensya na po. Si Jesus na kasaysayan at Kristo ng pananampalataya. Diba? Ang kasaysayan ay puno ng mga kalalakihan at kapapatihan na nag-angkit na sila ay nagmula sa Diyos. Si Jesus ang tanging tao sa kasaysayan na ipinahayag ang mga propesiya na ginawa sa lumang tipan mga siglo bago sinilang si Jesus ay nagkasunto sa katauhan ni Jesus. Isaiah 7:14, Isaiah 9:5 bilang 24:17, Jesus sa galap ang kanyang figura sa kasaysayan ng tao. Ginamaan niya ang kasaysayan na may ganong epekto na ginatin niya ito sa dalawa, ang BC at AD. Yung pagkamatay at muling pagkabuhay. Diba? Yan. Ang kasaysayan kasi ni Jesus, siya lang yung tao, hindi pa yung sinisilang, pero ipinahayag na sa kanya. Ipinahayag na sa mga tao na magkakaroon ng Mesias, di ba? Na isisilang at ipanganganak sa Bethlehem, sa Sabat, at yun ang magiging natin, tagapagligtas sa Diyos. Kaya yan ang kasaysayan ng Kristo. Kaya si Kristo ay Christ of faith. Di po ba? Jesus ng pananampalataya. Yan. Jesus ay pinanganak yan. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem, katulad ng natin kanina, yung activity natin sa isang pinanganak sa Bethlehem, sa isang birhen ng nangalang Maria. Di po ba? Yan po ang kanyang nanay. At bakit po si Bethlehem? Kasi nga po, yung kanilang lugar, ihalin David sa Bethlehem, at si Jose taga Bethlehem. Kaya doon na rin sila tumagal at doon ay pinanganak si Jesus Cristo. Pagsaban. Yan. Okay lang ba siguro? 3 oras, 4 oras tayo dito. Okay lang yun? Sandali lang tayo. Okay mo ka na lang. Malabo nga, 45 minutes to. Tapos na ito. Yan. Ako tayo naging seryoso masyado. Yan. Lumaki si Jesus bilang isang karpintero sa Nazaret. Yan. Sa Nazaret kasi, ang tinatawag na tekton o ano pa yung isa? Yun yung tinatawag na all-around na trabaho bilang isang karpintero. Yun sa tao sa Hudyo. Kasi sa Hudyo, pag ang tatay mo ay karpintero rin yung anak. Pag ang tatay ay mangingisda rin yung anak. Ganun lang ang kanilang paniniwala sa Hudyo. Yan po. Yan. Siya ay nasa loob lamang na 150 kilometro mula sa kanyang tahanan. Si Jesus, after 3 years, naging manlalakbay ng mga ngaral. Pero si Jesus, hindi siya nakalayo sa kanyang tahanan. Hanggang 150 kilometers lang yung kanyang napupuntahan. Halimbawa, kung si Cristo ay taga Pampanga, ang mga pinupuntahan lang niya ay Batangas, Laguna, gano'n lang ka-lapit yung mga pinupuntahan niya. Tapos, pinupuntahan niya mga lugar at kung siya nangangaral, ay kakaunti lamang yung mga nakikinig sa kanya. Wala pa, sa isang lugar na yun siguro, mga wala pa, 50,000, diba? Marami, di ba? Pero sa mga modern preacher natin sa panahon ngayon, katulad nila Mike Vilarte, di ba? Pag nangaral yan sa Luneta, sa Green Grass na, talagang puno-puno yung tao. Napakarami. May 200,000 mga tao, di ba? Tapos, meron pa silang ipinapalabas sa TV. So talagang napakarami ng followers.
Ang punto ko lang dito, di ba? Si Jesus, kakaunti lang yung kanyang followers, samantalang yung mga modern preacher natin, ay napakarami, di ba? Talaga, si Jesus, yung mga panahon natin ngayon, na mga preacher, ay maraming nakikinig sa kanya. Pero, hindi natin nakakalimutan yung mga tinuturo ng ating Panginoon, di ba? Kahit na kakaunti lang yan, kahit na ilang lang yan, ilang lugar lang yung puntahan niya ng araw, pero magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala si Kristo sa ating puso't isipan. Amen? Yeah. Kaya kahit hindi man siya nakalayo, pero yung pagkatao niya, yung pagkakilanlan niya bilang Kristo ay kumalat sa buong mundo, sa buong bansa. Di ba? Yan. Kasi wala siyang paaralan tulad nila Socrates, Plato at Aristotle. Maliit lang yung kanyang ministry. Ang mga ministry niya, ay mga disipulo. Dalawa lang, di ba? Tapos yung mga 12 disipulo na yun, ay hindi pa nakapag-aral. Puro mga yun eh. Mangingisda, mga kolektor ng buwis, di ba? Yung mga pinagkukuha ni Jesus Cristo. Kaya maliit lang yung kanyang influensya sa mga tao. Hindi katulad nila Socrates, Plato, Aristotle, ay nakapag-aral yan. Yung mga paaralan sila. Pero si Cristo, wala. Diba? Pero si Cristo, magaling na leader. Bakit? Yan. Kasi, nakakabighaning leader si ang ating Panginoon Jesus Cristo. Bakit? Kasi lahat ng mga sinabihan niya, mga mangingisda, mga simpleng tao lamang, mga kolektor, isang salita niya lang, sumunod sa kanya lahat. Di ba? Yan ang tinatawag na magnetic leader. Talagang isang sabi lang, na siya. Kasi si Kristo talagang yan. Hindi ka muna nila Alexander the Great, di ba? May mga hatpo sila, may mga sundalo. Pero si Kristo wala, puro mga disipulo. Yan. Kaya talagang sumusunod yung mga tao kay Kristo. Di ba? Ano kaya nakita nila kay Kristo? Siguro, di ba? Kasi nga, dahil sa pananampalataya. Kaya si Kristo ay Kristo ang pananampalataya. Di ba? Bakit sinabi natin si Kristo ang pananampalataya? Kasi si Jesus, di ba, nagpapatawad. Yan. Nagpapatawad ng mga kasalanan, di ba? Kahit na pumatay ka, o kahit na pinaka-criminal ka pang tao, o ano mo nagawa mo, pero si Jesus talagang nagpapatawad. Pero sa atin, pag sa tao, di ba? Pagka nagkaroon ka ng kasalanan, tutulong ka agad, di ba? Ay hilapan ka, di ba? Pero si Jesus, napaka tao talaga, di ba? Talaga kahit na nagawin yung kasalanan, talagang patatawarin ka na. Huwag ka lang bibitaw sa kanya. Kasi pag bumitaw ka, masisira din ang buhay mo, di ba? Mapupuntahan kung saan-saan. So dapat, kahit na gumagawa tayo ng kasalanan, at least, marunong tayo humingi ng tawad sa kanya. Yan si Jesus Cristo talaga. Tapos, akalain mo pala, siya yung tao parang buo, parang ano ba nga, tawag dito. Kasi nga, may papatawad siya ng mga tao na hindi niya alam kung hindi na kasalanan sa kanya. Diba? Talaga si Cristo sa buong natin, talaga nagpapatawad siya. Amen po? Yan. Si Jesus, pinagtaglay niya ang lahat ng kapangyarihan sa lupa at langit. Buklan po. Yan. Bukabasahin na po.
Ayon sa Mateo chapter 28 verse 18 to 19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Inyong bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Diba? Talagang makapangyarihan, talagang tayo, yung pinanganak tayo, diba? Kristiyano na tayo, diba? Binigyan tayo sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Kaya talagang si Jesus na talagang makapangyarihan sa lahat. Hindi na sa lahat, mas lalo pa sa langit, diba? Siya yung pinaka-savior natin, pinaka-pagligtas natin. Kasi si Jesus talagang inamin niya na tuwiran na siya ay Diyos. Diba? Tama naman eh. Kaya sabi dito sa chapter 1, 56-58, natawa ang inyong amang si Abraham nang malaman niya, makikita niya ang araw ng aking pagdating. Nakita nga niya ito at siya'y naganap. Dahil dito, sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taong gulang, paano mo masasabing nakita mo si Abraham? Sumagot si Jesus, pagkatandaan ninyo, bago pa rin pinanganak si Abraham, ako ay ako na. Diba? Talagang wala pa rin sila, talagang na siya. Amen? Yan. Si Jesus ay isang sinungaling, baliw at Diyos. Una, si Jesus ba ay sinungaling? Hindi. Diba? Kasi, kung talaga siya nagsisinungaling, napakarami ng followers, diba? Kung ano yan, nga naman na magsisinungaling siya dahil sa gusto niya mangaral sa mga tao. Diba? Kaya alam na alam natin kung siya sinungaling hindi naman siya sinungaling. Diba? At higit sa lahat, siyempre, mas lalawin siya kayo. Nakita niyo naman yung tayo ng ating Panginoon, di ba? Parang ano talaga. O bibighani ka dyan talaga. Matatakot ka na dahil siyempre, yung bang kakabaho ka. Diba? Makita mo lang na ano, di ba? Kahit hindi natin siya nakikita, pero nararamdaman naman natin. Kasi meron tayo banal na espiritu sa ating katawan. Amen po ba? Di ba? Kaya, yung mga nagsasabi ko ng ganyan, ibang sekta, talaga okay lang. Kasi yun ang paniniwala nila, hindi natin sila pwedeng pakialaman kung ano yung paniniwala nila. Kanya-kanya ano lang tayo. Ito ba? Amen? Amen. Yan. Kasi nga po, si Jesus ay anak ng Diyos. Siya ay Panginoon. Kung hindi sinungaling o paliw ang tarong alternatibo na nakita sa atin ay sinabi ni Jesus ang katotohanan, siya at ngayon ang anak ng Diyos gaya ng kanyang inakin, siya ay Panginoon. Dapat lang na akin niya talaga kasi siya yung anak ng Diyos na pinadala dito sa mundo para makilala ng tao at higit sa lahat para matupad yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon Diyos. Amen? Pinalali natin si Jesus, yan. At maging Kristiyano. Diba? Tayo naman, diba, bago tayo, kung pinaglag tayo, diba, Kristiyano na tayo, kaya nga pinipinag tayo. Nga lang talagang, hindi pa natin yung nagagawa yung mga bagay na dahil maliit pa tayo. Pero may malaki na tayo, tuloy pa rin. Nakakagawa pa rin tayo ng mga kasalanan. Di po ba? Pero at least, tinatawag tayong Kristiyano kasi binibigyan tayo. Tayo yung anak ng Diyos. Son and daughter of God, di ba? Kaya, ang buong buhay ni Jesus ay nagliligtas sa pamamagitan ng krus. Ipinakilala niya ang kanyang tunay na katakuhan, di ba? So, sa krus na yun, makikita natin, yan, makikita natin si Kristo na sa pamamagitan ng krus.
Bakit? Diba? Sa kabila ng mga ginawa ng kabutihan, kabila ng mga milagro ginawa niya, diba? Pero, ipinako pa rin siya sa krus. Kasi, yun ang sinabi ng Panginoon Diyos sa kanya. Na siya'y sisilang sa mundo, tapos, ipapako, pahihirapan. Kaya, yung krus nito ay talagang napakalaking silbi para sa atin. Kasi dito naghirapan ng Panginoon, dito nagsakripisyo, lahat ng mga nangyari sa kanya, sa katawan niya, lahat, dito ba? Talagang mararamdaman mo yung mga kahit na pinapanood mo lang sa TV. Pero yung mga hampas, yung mga paano sa kanya talagang mararamdaman mo. Kasi Panginoon yung ginagawa nila ng Panginoon. At higit sa lahat na ipinako siya. Dito ba? Talagang ang krus ay napakalaking sa ating buhay. Ang krus ang paraan para tungo natin pakilala si Jesus, di ba? Hindi lang sa mga milagro ginagawa na sakripisyo, talagang doon mo makikita kung paano ginawa kay Jesus, di ba? Dapat ang tanongin natin, ano ba nangyari sa krus? Ano ba ang ginawa niya? Ano ba ang ginawa niya sa Kalbaryo? Diba? Yun dapat natin alam. Kasi, alam natin, pinako siya, pinahirapan, diba ba? Pero kung isasabuhin natin yung mga ginawa niya, talagang mapipit mo, talagang siya yung ating magliligtas para sa buhay natin. Amen po? Yan. Kaya, pag nakakita tayo ng mga krus, naalala natin siya sa mga rosaryo. Kung ano natin, ligtas, di ba? Nakita si Jesus na nakapako sa krus. Yan. Makaalala natin kung ano yung ginawa sa kanya, o ang hirap na ginawa sa kanya. Amen? Talagang, ako rin, sa sarili ko, dati kasi, konting lang ito. Dati kasi, hindi magandang si buhay ko dati. Kasi, bago pa ako i-focus for Christ, audition ako. Nandun yung pagsusugal, tapos, nakingiro. Pag nag-inom ko wala ka rin kitira. Uuwi ka lang talaga na lasing-lasing na tao sa disgrasya ka pa. Diba? Hindi sa mga disgrasya sa motor, sa alasigan. Talagang hindi ako nagtitira na uuwi ako pagkaroon na. Naglihay na. Pero kaya ito, gano'n kung nahanginan ka na, wala na. Diba? Talagang, sabi ko nga, nagbago lang ako yung nagbibitahan kami ng Focus for Christ. Nag-CNT kami, katulad nyo, ako po rin dyan, 2007. Yan, talagang, ano na kami ngayon, 18 years. Marami naman nagbago. At least talaga nawala lahat ng mga bisyo na lakot sa akin, paninigaligyo, tanggal ko yan, pagsisugal, yung pag-iinom, pwede pa naman. Kaya lang, huwag naman yung sobrang wala ka rin iuwi, itira, di ba? Yung pag-inom na pagkano lang, kung pagkana lang pa, na pagkasiyahan, pag may mga okasyon, yun na, hindi mo sinasabi na tuluyan ka lang hindi nakakayang, wow, sayang naman. Yung ba, man-like lang, nagkaroon namin, pag nag-inom, pag may okasyon na ba? Kaya, pag tinawag ng pagkana, okay lang, sige. Sashot lang, di ba? Yan. Kaya, ito. Kaya si Jesus, makikilala lang natin siya kapag nasa atin na siya. Diba? Doon lang natin siya. Kung kailan natin tunay nakikilala si Jesus, kung kailan natin tinanggap siya bilang Diyos at Panginoon, kung kailan tayo nagkaroon ng tunay na relasyon sa Kanya, doon lang tayo maging tunay na
Kristiyano. Ito ba? So dapat talagang gawin natin yung pinagkaloob ng Panginoon, yung pinapagawa niya, di ba? Para tayo maging tunay na Kristiyano. Yan. Siguro mga isang oras pa siguro. Yan. Si Jesus ang iyong hinahanap kung nananaginip ka ng kaligayahan. Siya ay naghihintay sa iyo kung wala ka lang matagpuan anong pamang magpapasaya sa iyo. Siya ang kagandahan aakit sa iyo. Siya ang pupukaw ng iyong pagkauhaw para sa iyong kapuluan na hindi ka makikipagkasundo sa anumang kompromiso. Siya ang mag-uudyok sa iyo na alisin ang maskara ng huwag mong buhay. Siya ang bumabasa sa iyong puso ng iyong mga tunay na naisip, mga naisip pinipigilan ng iba. Yan ang sinabi ni Pope John Paul II. Yan, di ba? Yan. Ano ang ibig sabihin ng maging Kristiyano? Diba? Sinabi ko na kanina, ang pagiging Kristiyano ay maging follower kami ang ating Panginoon. Sumunod sa mga kagustuhan niya, sa kalooban niya, para tayo matawag na Kristiyano. Amen? Ang pagiging Kristiyano, yan. Ang pagiging Kristiyano ay ang pagkaroon ng personal na relasyon kay Jesus. Kailangan magkaroon tayo ng personal na relasyon kay Jesus. Palagi tayong magkagasal, di ba? O kaya mas maganda yun talagang ipili ka ng oras para magkasal ka para sa Kanya, di ba? So, kung anong oras, pero at least hindi pa rin mawawala yung magkasal sa umaga, bago ka umalis ng bahan, bago ka magising, matulog, di ba? Kailangan mong magkasal, di ba? Ang ibig sabihin ng pagiging Kristiyano ay pagkaroon ng isang pagmamahal na personal na relasyon kay Jesus, Yesu Cristo. Dahil tayo ay mga tagasunod ng Kristo, tayo ay naging isang bagong nilikha. Sa pamamagitan ng pagkuha ng isang bagong kalikasan, nakikibahagi tayo sa mismong buhay ni Kristo at dahil dito ay nagiging disipulo niya, di ba? Mga disipulo niya tayo mga anak ng Diyos tayo, di ba? Kaya, hindi naman tayo nag-isip na dito lang tayo sa mundo ito, di ba? Hindi ito yung tunay na pupuntahan natin. Ang pupuntahan natin ay sa kabilang buhay, di ba? Sino ba nagsimba kanina ng umaga? Ano pa kayo nagsimba? Pumunta na humingi mo pare yung pagkain, nagbibigay buhay at yung inuwin, di ba? Napakaganda. Di ba? Di ba tayo, di ba? Mahal na mahal natin yung sarili natin. Diba? Iniingatan natin yung sarili natin. Di ba? Pinapakain natin yung katawan natin. Hindi na masarap. Papakainin natin. Kasi yung katawan natin kailangan natin. Pero sa batang huli, pag tumanda na tayo, nawawala na yun diba? O mamatay yung katawan tao natin. O bubulok yung ano natin, diba? Pero yung Espiritu Santo na nasa atin ay hindi. Diba? Tuloy-tuloy siya. Kaya dapat, hindi lang yung buhay natin na pinapakain natin. Sarili natin. Kundi pati ang banal na Espiritu Santo dapat lagi natin din pinapakain. Makinig tayo sa mga Ebanghelyo at higit sa lahat, dapat nagsisimba tayo tuwing linggo para yung ating banal na Espiritu ay makakain ng hostya, diba? Yun ang nagpapalini sa ating kakakuhan natin, diba? So, ang Kristiyano ay isang taong may pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ang tao raw ay may isang pananampalataya, may lakas na loob ng pahayag, diba? Hindi lang sa sarili niya, kundi sa ibang tao, sa ibang lugar. Malaya tayo, may pahayag natin
yung ating pananampalataya. Kasi nga, Kristiyano tayo eh. Diba? Dapat hindi tayo nahihiya. So, ang isang Kristiyano ay isang tao may pag-asa. Diba? Talagang may pag-asa tayo na magbago pa dahil meron tayong Panginoon Diyos na gagabay sa atin. So, dapat talagang yung pag-asa na yan, isa sa buhay pa rin natin. Dapat i-express pa rin natin yan. Ang isang Kristiyano ay isang tao may pag-ibig. Diba? Yan ang sinasabi ng Panginoon na magmahalan tayo. Diba? Sa isa't isa. Dapat nananatili pa rin sa ating puso't isipan ang pagmamahal sa kapwa. Diba? Kasi kung wala tayong pagmamahal sa kapwa, paano tayo tatawagin ng Panginoon Diyos niya? Diba? Sarili lang natin yung minamahal natin. So, dapat hindi lang sarili natin sa ating kapwa, sa mga isakit, sa mga kapitbahay natin na kailangan, diba? Mga kamag-anak natin, ito ba? Tulungan natin. Diba? Huwag natin sarili mo, diba? Kaya, ang isang Kristiyano, yan nga yung sinasabi ko, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Kilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na sa Kanya. Hinihintay ka niya para yakapin mo siya ng buong puso para matawag ka na ikaw ay sa Kanya. Isang tunay na mapapaligang Kristiyano. Amen po, di ba? Alam ng Panginoon yan, kung talaga para sa Kanya ka o hindi, di ba? Kasi siya nga lumikha sa atin. So, siya lang nakakaalam ng buhay natin, di ba? Kaya nga, kailangan nga natin magbago. Kaya sa mga susunod na talk, dito sa next Sunday, ang talk ay repentance and faith. Tinatawag tayo dahil sa pagsisisi at pananampalataya. Kaya dapat tuloy-tuloy natin sa CLP. Kasi ito yung pamamaraan ng Panginoon Diyos sa atin. Kaya nandito kami ngayon sa Christian Life Program. Sunod-sunod po yan. God's love, Lord Jesus Christ, as the Revelation. Yan. Ngayon sa hapon ito, yan. Dapat meron tayo share. Pero, siguro, magsishare ka pa ba? Yan. Kasi, ito na lang ibabahagi ko sa inyo. Yan, gabay na tanong. Ibahagi ang inyong karanasan bilang Kristiyano. Diba? Ano bang kayo bilang isang Kristiyano? Katoliko ba kayo? O ibang ano? Lahat katoliko, no? Lahat katoliko. Ibahagi ko ano ang tingin at kaisipan mo tungkol kay Jesus at ano ang mga bagong kaalaman ang natutunan mo mula sa pamayan. Yan yung mga iyari mo mamaya. Kasi minadali ko na, ayaw ko lang inip kayo, baka kaya tulugan ko ako eh. Kasi ano lang lang naman ito eh, kung baga, nililimay lang kayo. Kasi alam niyo naman kung sino Jesus Cristo sa buhay ko. Diba? Pero kailangan pa natin makinig para may malaman tayo na talaga pwede natin sa buhay. Hindi naman konti lang dito kayo, diba? May tinitin na napakatagal, tapos wala ka para kayo maunawaan ang buhay. Tama na yung ano natin. Para hindi kayo manilig sa susunod, bumalik kayo. Diba? Yan. Okay, salamat po sa inyong pakikinig. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat po. Thank you.